So, I'm excited to share that Michael Bublé is producing my EP. And, yeah. So, nagawa na namin yung ibang songs, but I think sa last conversation namin, ang unang lalabas is a Christmas song. It's a duet Christmas song with me and him, and we are doing an English-Tagalog song. Nakaka-excite. Yeah. So, nakaka-excite siya. And, nakakatuwa lang talaga because I did my part. First time, I wrote the Tagalog lyrics of it with the help of the musicians around, the songwriters in Manila. Nagpa-consult ako kasi hindi ako masyadong magaling, but I really try. And so he loved it, so kasama yun. And then once, I think, i-announce naman niya. So for sure, in-announce niya ito sa mga social media niya. One song with David Foster and one song with Paul Anka, the original singer of My Way. Na ano mo na studio already? Yeah, nag-record na kami ng 5 songs. So meron pang isang song na isusulat talaga ni Michael Bublé for me. Target release is before Burr month. So probably before September. Naka-embargo sa Nag-record na kami actually. Nag-record na kayo. Tapos na kami mag-record dun sa Christmas song. I think that's the first song na i-release namin. And nag-record din kami sa Manila. I mean sa New York. For the Philippines naman, I did EP recording with Sir Jonathan Manalo. So I am grateful for Star Music. They sent Sir Jonathan Manalo, to New York. We recorded original song. So I'm excited, sabay-sabay na rin yan. Dami. Oh. I think I wanna sing naman sa sinabi ni President na ASEAN Summit. So I wanna be there. I wanna volunteer myself to just represent the Philippines in that specific event. Kahit magpirmahan pa kami dyan ngayon, okay lang sa akin. I think I wanna sing naman sa sinabi ni President na ASEAN Summit. So I wanna be there. I wanna volunteer myself to just represent the Philippines in that specific event. Kahit magpirmahan pa kami dyan ngayon, okay lang sa akin. Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. At mga kapolitika, inyo pong napanood at narinig ang mga update dito mula mismo kay Sofronio Vasquez. Ano ba yung ating mga inaabangan at aabangan sa kanya sa mga susunod na araw or sa mga susunod na buwan. So magbibigay tayo ng reaksyon sa kanyang mga sinabi na kung saan ay planchado na or prepared na yung kanilang gagawin ni Michael Bublé at ni David Foster na kung saan is nagre-record sila ng mga awitin. Kasi medyo matagal-tagal na rin yung ating paghihintay at yung tanungan natin ngayon is bakit wala pa. So ito yung update ni Sofronio Vasquez. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. And the long wait is over. At nagbigay na po ng update si Sofronio patungkol sa kanyang recording album kasi ito rin ang isa sa mga pinakahihintay ng kanyang mga supporters at ng kanyang mga taga-subaybay. So may update na siya dito na kung saan ay yung kanyang awitin ay English at Tagalog at sabi niya 5, diba? So maganda ito mga kapolitika at may inaabangan tayo. Samantala doon po sa mga nagtatanong kung saan po si Sofronio kasi 4 na araw nga siyang mamamalagi dito sa ating bansa. Maybe today or tomorrow ay lilipad na siya pabalik sa Amerika. So basically ay nagpractice po sila, nagrehearsal sila ng kanyang mga kasamahan dito sa Bravo. Nagaganapin sa August 23rd dito po sa ating bansa. And I believe sa Parañaque po yun mga kapolitika, yung Soler Theater sa Parañaque City. So makakasama niya dito si Jed Madela, si Laika Estrella at si Between Escalante. So abangan po natin yan kung sana is magkakaroon siya ng video, official video na maganda ang kuha. Katulad nung pumunta sila dito, di ba, yung kasama sila Ogie Alcacid dito rin sa Soler. So apparently is doon sa kanyang recent na concert sa Town Hall is meron nagkukuha ng video. So hindi natin alam bakit wala pang naka-upload sa social media. Pero nakita ko doon na merong videographer na sunod ng sunod sa kanya while siya ay nagpe-perform. So siguro ay marahil ay hindi lang po isinasa publiko. Bravo Manila Concert Headliners Between Escalante, Jed Madela and Sofronio Vasquez III. Bravo Manila is happening on August 23 at the theater
at Soler presented by ABS-CBN Global and ABS-CBN Events. So ganapin po ito dito sa Soler Theater sa Parañaque City. Samantala, bumisita rin po si Sofronio dito sa, di ba na-report natin na namatay na at usap-usapan nga itong pagkamatay, bigla ang pagkamatay at marami ang hindi makapaniwala sa maagang pagpanaw ni Ma'am Aida Patana. So malaki ang naging papel ni Ma'am Aida doon sa unang bisita ni Sofronio after manalo sa US The Voice Season 26. So bumisita po si Sofronio dito sa burol ni Ma'am Aida sa Quezon Avenue dito sa Quezon City. So bumisita si Sofronio at nakikiramay siya. At tayo rin syempre dito sa ating YouTube channel dahil malaki rin po yung ating utang na loob kay Ma'am Aida ay nakikiramay tayo sa buong pamilya. And balita is dito siya ibinor sa Quezon City but dadalhin rin po siya sa kanyang hometown sa Cebu. I believe taga Mandawi po itong si Ma'am Aida Patana. Okay? So yun po ang ating update at hopefully mga kapolitika si Sofronio ay maging rin po siya, maging aware, maging conscious siya sa kanyang health. Katulad ng nangyari kay Ma'am Aida kasi bago po siya pumanaw ay meron siyang post dito sa kanyang social media account. So napaka-creepy nung kanyang post mga kapolitika. So sana ay alagaan rin ni Sofronio yung kanyang health at most importantly ay wag na wag siyang kinakailangan magkaroon siya ng take time to relax at iwasan yung pagod at puyat dahil sa mga performer ito po talaga ay napakadelikado. Isa na nga dyan yung nangyari kay Jovit Valdivino at alam naman po natin kung gaano rin ka workaholic itong si Sofronio. Pagdating sa mga event ay wala po siyang inuurungan, dapat ay alagaan niya rin po yung kanyang sarili at magkaroon siya ng time na magpahinga. Okay? So yun mga kapolitika ang ating update at sana ay ma-approve na at magkapirmahan na, sabi ni Sofronio, di ba, in-interview siya dito at magkakaroon siya ng baka magkakaroon siya ng panahon na mag-perform dito sa ASEAN Summit. So dahil si Sofronio naman ay kauna-unahang Asian na nanalo dito sa The Voice USA, so might as well na gamitin siya ng ASEAN para mag-perform sa ASEAN Summit. Sana ay ma-approve ito mga kapolitika dahil siya, garbo siya or pride siya ng Asian, ng Asia at might as well na mag-perform siya doon sa ASEAN Summit dahil siya ang kauna-unahan na nanalo dito sa The Voice USA. So yun ang ating samot-saring mga update dito kay Sofronio at sabi dito sa pagdalaw ni Sofronio, post po ito ni Sir Salvin, world-renowned Sofronio Vasquez visits the first day of the wake for Guaps Aida Patana in Manila. Her remains will be flown to Cebu soon, according to sources. And mga kapolitika, so yun po ang ating mga samot-saring update sa mga ganap at mga whereabouts, mga activities ni Sofronio. So siguro today or tomorrow ay babalik na siya papunta sa Amerika. Ano po ang inyong mag-reaction dito sa balita na magkakaroon na siya mga kapolitika ng album na i-release very very soon? At ano po ang inyong mag-reaction? Payag ba kayo na aawit si Sofronio dito sa ASEAN Summit? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. We're relieved and happy, sometimes pinaghahandaan mo ng mahaba pero hindi mo naiisip na tapos na kagad, National Anthem is one beautiful song and kapag nakikinig ka lang at binabasa mo talaga yung lyrics, it calls about how we are resilient and how we are strong as a Filipino. So I'm just proud. Proud ako sa sarili ko and proud ako na maging Pilipino kahit nasa abroad na ako. What is the difference po of singing in front of your fellow Filipinos sa song and then sa The Voice? It is very different kasi lahat ng tao familiar sa iyo at lahat ng tao very well alam nila yung lyrics, alam nila yung song. So sinabi ko nga kay President, alam mo sobrang kaba ko, parang hindi ako makalunok sa kaba. Niloloko pa nga niya ako. Sabi niya, kinakababahan pa ba ikaw? Sabi niya, mukhang hindi na ako makakanta ng national anthem. So happy ako, masaya ako na nakausap ko siya at nakapagpasalamat ako sa, not just for my performance, nakapagpasalamat ako with the State of the Nation address kasi marami siyang sinabi na we really need it as a Filipino.